Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major tidbit, and the topic for this video is Makati Subway hindi natuloy, Makati Taguig Pasig-Laban. Now, what was supposed to be the first subway system sa Pilipinas at first intra-city and LGU-funded project of this caliber, along with the dreams of such ever happening, ay nawalang parang bula. Biggest projects that we are undertaking for this year is there is an unsolicited proposal from a company that will develop the first locally initiated mass transport system. The City of Makati plans to build, the City of Makati will be a beneficiary of a project which is a 10-kilometer subway system that has 10 stops that will connect the Central Business District to all the way to the second, which is the second district. Iko-connect po na yung hanggang Hospital ng Makati. That is for phase 1. Then may phasing ho silang sinasabi. Pero as far as the phase 1 is concerned, it is a 10-kilometer subway system that will be the plan will be by the end of this year, magga-groundbreaking na po kami. Ang gusto po natin na target ay 2025. Idineklarang no longer feasible ang pinaplanong 10 underground stations na sasakop sa 10 kilometrong haba sa Makati CBD, Little Tokyo, First Circuit City, City Hall, Rockwell, UMAC at OSMAC. Nakakayanin ang tinatayang 27 commuters. 27,000 commuters kada oras dahil sa isang Supreme Court ruling. Ayon sa developer, hindi na ito feasible dahil sa Supreme Court ruling na naglatag ng tunay na borders ng Makati at Taguig, kung saan nalipat ang kalahati ng Makati papuntang Taguig kasama ng mga residente at pasilidad nito. Nag-umpisa ang usapan ng pagpapagawa ni Mayor Abby Binay ng isang intra-city subway system na kokonekta sa intercity subway na ginagawa ng national government, the Metro Manila Subway. Nagpirmahan pa nga sila ng Memorandum of Understanding noong 2018 with InfraDev. Nadiskaril at tila'y not meant to be raw ang ambisyoso, ngunit posible sanang Makati Subway Project ayon kay Mayor Abby Binay matapos desisyonan ng Korte Suprema ang dispute between Makati and Taguig, where land acquisition and buyout has already been in place. Hindi na siya magiging intra-city kasi iba ng city yun eh. Parang di tinadhana. It's supposed to be 10 stops hanggang Hospital ng Makati. So hindi na siya economically viable kung gagawin mong 5 stop na lang. Sa economies of scale, malulugi. It will really depend on the private proponent if they will submit a new one. Kasi sa kanila yun eh, di ba? Kasi sila naman sila yung nalugi. Kasi laki na nung nailabas silang pera. Sumagot naman si Taguig Mayor Lani Cayetano sa mga nanatibong kumakalat sa social media na ang dahilan daw ng pagkasira ng plano ay ang Taguig LGU, na hindi kasalanan ng Taguig na nag-commission sila ng ganitong survey at hinayaang gumastos ng ganoon na lang kalaki kung meron pang nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan ang pagkansela ng Makati Subway Project. Ayon sa contractor, hindi na ito feasible dahil sa desisyong pabor sa Taguig na ibinaba ng Korte Suprema. Gusto ko lang linawin. Hindi kailanman nakipag-ugnayan sa amin ng Makati tungkol sa proyektong ito. Hindi bago magdesisyon ng Korte at lalong hindi pagkatapos. Kaya ang pagsisi sa Taguig ay hindi lamang mali, kundi malayo sa katotohanan. Ngayon, sinasabi ni Mayor Abby Binay na ang Taguig daw ang uncontrollable variable na sumira sa plano. Tayo na naman ang itinuturo. Pero tanungin natin, kami ba ang pumasok sa multibilyong proyekto kahit may kasong nakabinbin? Kami ba ang gumastos para sa mga istasyon na nakatayo sa lupang alam nilang hindi patiyak kung kanila?
Masakit mang tanggapin pero si Mayor Abby Binay ang natalo sa pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng Makati. Mahigit kalahati ng lungsod ang nawala, kasama ang mga barangay, pasilidad at higit sa lahat ang mga mamamayan. Hindi Taguig ang sumira sa subway project. Ang kawalan mo ng malinaw na plano at legal na batayan ang tunay na dahilan. Why not just freaking resolve the dispute? I mean, it doesn't really need to be intra or intra-city, right? Pero, I get it. This is supposed to be the legacy you'd build for posterity. But the Supreme Court had to throw it all out. Sa kabilang issue naman, regarding the disputed facilities na nasa loob ng Embo Barangays tulad ng eskwelahan, ospital, health centers at marami pang iba, kawawa ang mga Embo Barangay residents who may be mostly poor to get healthcare they need and have enjoyed noong hindi pa nahihiwalay ang kanilang mga barangay sa Makati. Nag-issue ang isang korte sa Taguig ng temporary restraining order na pumipigil sa Makati o kahit anong tauhan nito na pigilan ang Taguig and its officials na kunin ng buo ang mga public properties na nasa loob ng mga Embo Barangays sa loob ng 3 araw. Kinwestiyon ito ni outgoing Makati Mayor at senatorial aspirant Abby Binay dahil parang napakalapit raw sa eleksyon yung pangyayaring ganito at mabilis ang aksyon ng mga korte para maghain ng TRO at pagpapasok ng mga tauhan ng Taguig sa mga pasilidad na dating pagmamayari ng Makati to which they have no jurisdiction raw, and of course that the Makati or the Makati officials that would have had prevented these Taguig officials from taking over the public properties mapipigilan and cannot actually do anything kasi again, may TRO. Para lang sa iyong kaalaman, lahat ng yan ay nangyari in the span of 1 week. A week before the election. First of all, yun pong Makati ay hindi po pinigilan yung take over ng Taguig based on the court order. They filed a new case last Monday. Today is Wednesday. Nag-file sila ng bagong kaso Monday. Pinasok na lang ang health center ng Tuesday. Nag-open sila ng health center today. Pero ang TRO nila ay hanggang Friday lang. I question the timing because the health centers have been in that condition for 1 year and 5 months. Why did you wait a week before the elections to file a case and get a TRO and get possession of the health centers? If you are truly concerned, you're concerned with your constituents, dapat as early as January 2024, nag-file kayo ng kaso at ininsist nyong makuha yung possession ng property. Let's go back. The Supreme Court decision is not about ownership. It is about territorial jurisdiction. Hindi sinabi ng korte na lahat ng pagmamayari ng lungsod ng Makati ay napupunta na sa Taguig. Ang sinabi lang ng Supreme Court, Parcel 3 and 4 of MAP, PSD, whatever, ay parte na ngayon ng Taguig. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.